Ang karugto ng nakaraan, samantala, gabi, sa tahanan ng Gao. At sa pamilya ng Gao, sinabi ng kapatid ng Panginoon na si Gao Chu, gusto mong siguraduhin nating ang kasarian ng mga sanggol. Sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, tama ka kuya, kung ang kanyang mga medikal na sining ay kamangha-mangha, gaya ng kanyang inaangkin. Hindi yun dapat maging napakahirap, at wala nang ibang paraan kung nais nating iligtas ang manggagamot Hua. Kinabukasan sa tanggapan ng palasyo, nakapila ang mga hukom na manggagamot, maging ang mga babaeng nagdadalang tao, upang suriin ang kasarian nito. Sinigurado ko na, lumapit ang isang manggagamot at mahinang sinabi nito sa tagapaglista, ito ay babae. Sumagot ang tagapaglista, at sinabi napakahusay, agad isinulat ito. Sinabi ng tagapaglista sa isipan, tapos na ang mga hukom na manggagamot sa pagsusuri sa pulso ng kanyang kamahalan. May naiwan na nagngangalang manggagamot Hua? Matapos ay sinabi, kung ganoon, manggagamot Hua, maaari ka bang lumapit? Bahagyang napatingin at napansin ng tagalista ang ating bida, lumapit ito sa nakaupong babae upang suriin ang kasarian ng dinadala ng babaeng buntis. Tila ba nagkaroon ng liwanag ang mga mata ng ating bida, lumabas ang X-ray vision ng kanyang mga mata. Tumingin ang ating bida sa tiyan ng babae, at sinabi, isang lalaki ang kanyang kasarian, napamaang ang lalaking tagalista, at sinabi nito, sa kanyang isipan, paano niya nasasabi yun, kung hindi naman niya nararamdaman sa pulso niya. Muli ay tumingin ang ating bida sa isa pang babaeng buntis at sinabi, isang lalaki. Patuloy lumiwanag ang kanyang mga mata, at muling sinabi, isang babae, matapos ay muli na naman sinabi, isang lalaki. Habang nakaupo sa di kalayuan ang Panginoon na si Gao Chu, at ang kanyang pamangkin na nasa ikatlong babae na kamahalan. Sinabi ng babaeng kamahalan sa kanyang tiyuhin, Tiyo, sa tingin ko ito ay walang saysay, at paano kung nagkataon nagbibiro ang manggagamot Hua? Tumingin ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, kamahalan, 2 beses ko nang naloko si kamatayan, dahil sa manggagamot Hua. Tetano, syphilis, at gastroenteric na sakit, nakita ko nang pinagaling niya ang lahat ng sakit ko. Nang laki ang mata sa gulat ang babaeng kamahalan. Muli ay napatingin sila sa ating bida, napatuloy ito sa pagtukoy sa mga nagdadalang tao. Napatingin naman ang tila nagtataka at nahahabag na tagalista. Muling sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, ang manggagamot na si Hua ay ang kahulugan ng isang manggagamot na gumagawa ng milagro sa sarili nito. Matapos ay bahagyang ngumiti ito, lumipas ang mga oras, habang sumapit ang gabi. Habang nasa tanggapan ang Chancellor, at nasa harapan nito sa ilang baita ng hagdanan ng hukom na manggagamot na si Giang Diek. Sinabi ng Chancellor, gaano man ito nakakabighani. Ngunit, magkaganon pa man, ay halos ganap na magkatugma ang obserbasyon ng manggagamot sa korte sa isa't isa, at sana ay hindi nila ito napag-usapan sa isa't isa. Habang nakayuko naman ang nagbigay galang ang manggagamot na si Giang Diek. Sinabi nito, sila po ay pinili kamahalan, ang Chancellor na ito ay ibinigay dahil sila ay magiging mahusay. Matapos ay sabay sabi sa isipan, dahil ginamit namin ang mga medical na libro bilang batayan upang masuri ang mga babaeng iyon. Subalit habang binabasa ng Chancellor ang nasa talaan, ay napapaisip ito, nangalumbaba ito at sinabi, ngunit ang manggagamot Hua, ang kanyang pagsusuri ay medyo kakaiba. At natukoy niya na patay na ang anak ng asawa ng ministro ng digmaan. Agad na bigla ang nakatungo na manggagamot na si Giang Diek. At sinabi, ang ibig ninyong sabihin na tukoy din ng 2 hukom na manggagamot na maaaring patay na ang bata. Sinabi ng Chancellor, tama. At maaaring namatay na nga sabi nila. Ngunit ang manggagamot Hua, ay pinatunayan na siya ay tiyak na ang bata ay patay na. Agad tinignan nito ng babaeng kamahalan, at bahagyang nagtaka ito. Bukod pa dyan, iba ito sa pagsusuri ng 10 iba pang manggagamot. At kapag nalaman natin na ang manggagamot Hua, ay tama lahat ng ang kanyang pagsusuri, pagkatapos manganak ng mga babaeng iyon. Ay patatalsikin ko ang lahat ng mga nasa hukuman na manggagamot, at ang manggagamot Hua, ay magiging pinuno ng hukom na manggagamot. Natigilan ang babaeng kamahalan, at ang manggagamot na si Giang Diek, ay kinabahan at pinagpawisan sa sinabi ng Chancellor.
Agad niya sinabi, "Kamahalan, ang labis na pagkilala ay maaaring magdulot ng sama ng loob ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan." Muling sinabi ng Chancellor, ito ay labis ang paghirang ng mga karampatang manggagamot. At higit pa sa pangunahing batayan ay tumpak niyang nasuri silang lahat. Napaungol at nang inig ang nakatungo na manggagamot na si Giang Diek. Tumayo ito at nilapat ng Chancellor ang kamay nito sa lamesa at muling sinabi, "Huwag mong sabihin, na hindi ka ba tiwala sa sarili mong pagsusuri?" Agad sumagot ang nakayukong manggagamot na si Giang Diek. At kabadong sinabi, "Hindi po ganun yun, kamahalan." Muling sinabi ng Chancellor, "Tiyakin mo ang katotohanan sa iyong pagsusuri pagkatapos manganak ang mga babae. At direkta mong iulat ito sa akin." Agad na tumugon ang hukom na manggagamot na si Giang Diek, at sinabi, "Opo, kamahalan." Napatungo at napaisip naman ang babaeng kamahalan at sinabi sa kanyang isipan, "Paano, kung tama ang manggagamot Hua?" Maya-maya pa ay tila napahipo ito sa kanyang tiyan, na ikinagulat nito. Samantala, lumipas ang mga oras, habang ang ating bida, ay naka-cross-sitting position, nakapikit ito at malalim nagkonsentrasyon. Pinagdikit nito ang dalawang kamay at tila bumuo ng pab-ilog na mula sa pangloob na puwersa ng enerhiya. At sinabi, medyo matagal na panahon ang lumipas. Medyo hindi patas, ngunit kung makita nila ang mga resulta, ito ay katumbas ng halaga. Salamat dito, nagsanay ako sa paglilinang ng aking katawan. Nang mabuo ang tila bilog sa ere, ay nagliwanag ito na umikot sa kanyang buong katawan. Hanggang sa umakyat ito sa kanyang ulo, maging ang kanyang mata. Ay nagliwanag din, at nang matapos ang kanyang paglilinang, hinawakan niya ang kanyang balikat at inikot-ikot ang kanyang braso ng nakangiti, at sinabi sa kanyang isipan, "Mas lalong gumanda ang pangloob na sining ko at halos mawala na ang side effect ng panghuhula ko. Salamat sa regular na pag-eehersisyo, nagkaroon din ako ng maraming muscle." Maya-maya pa, ay bahagya pa siyang nagulat nang tumawag sa kanya si Wuwu, "Manggagamot, manggagamot Hua." Tuwang-tuwa na sigaw ni Wuwu, nakahawak ito sa rehas na kahoy at sinabi, "Nanganak na po ang bantay na komandante ng ikatlong asawa." Nakaupo pa rin ang ating bida, at tila ba nag-inat ito. At sinabi sa batang si Wuwu, "Lalaki ito di ba?" Nakangiti na sinabi ng batang si Wuwu, "Opo, magaling ka po talagang manghula, at hanggang ngayon po, ay nakuha niyo po sa kanila ang 29 na tama, napakamot ang ating bida," at sinabi sa kanyang isipan, "Ito ay mas tumpak kaysa sa paggamit ng ultrasonography dahil nakita ko sila ng direkta." Ngunit ang huling babae, ang asawa ng ministro ng digmaan ay manganganak kaya. Maya-maya pa ay muling napatingin ang ating bida sa batang si Wuwu, sabay turo ng daliri nito at sinabi, "Ikaw ha, matapos mo na ba ang takdang aralin na ibinigay ko sa iyo?" Agad itinaas ng batang si Wuwu, ang dalawang kamay, na pagtanggi at sinabi, kasi manggagamot Hua, hindi naman ako marunong magbasa." Matapos ay nagkamot ito ng ulo. At sinabi, "Kasi po sinasabi niyo sa akin na kabisaduhin ko ang medikal na libro, sa tingin ko po, ito ay sobra na." Tila nagkamot ang ating bida ng kanyang tenga at naggalit-galaitan ito, na nakaismed pa, sabay sinabi, "Ipinaliwanag ko na ang lahat na paunti-unti sa iyo ang proseso. Kaya dapat kabisado mo na ito mismo." Sinabi ng ating bida, "Kailangan mong matuto sa taong marunong bamasa, kahit na kailangan mong magmakaawa." Patuloy na nagkamot ng ulo ang batang si Wuwu na tila ba aligaga. Sabay sabi, kasi po," matapos ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Dapat kabisado mo ang mahihirap na bagay para maalala ng katawan mo." Maya-maya pa ay agad silang nakarinig ng isang sigaw mula sa bulwagan ng kulungan, sigaw na sabi, "Ito ay utos ng hari." Nagulat ang batang si Wuwu, at maging ang ating bida, napalingon ng dalawa sa direksyon ng sumigaw. Binuksan ng lalaking may hawak na liham ng katunayan ang pintuan, at pasigaw nitong sinabi, "Ang manggagamot Hua, ay nalaman na inosente. Ilabas niyo agad ang manggagamot Hua, ngayon din." Agad inilabas ang ating bida sa seldang kahoy, agad tumakbo palapit ang batang si Wuwu. At sinabi, "Manggagamot Hua." Agad naman hinawakan ng ating bida ang kamay ng batang si Wuwu, at nakangiting sinabi, "Wuwu, natutuwa ako, at nagsumikap ka sa lahat ng oras na ito." Sinabi naman ng batang si Wuwu, "Ako po ang dapat ang nagsasabi niyan,
Manggagamot Hua. Tumingin naman sa direksyon ang lalaki, at sinabi, ipinatatawag po kayo ng Chancellor, Manggagamot Hua, at dapat ay handa kang iharap ang iyong sarili sa Chancellor. Agad nagtaka ang ating bida, at sinabi, ano, ang Chancellor? Samantala sa palasyo, sa Yongqian Commandery. Habang nagtipon ang mga ministro ng palasyo sa magkabilang gilid, habang ang Chancellor ay nasa pagitan nito at kasalukuyan may binabasang ulat. Bahagyang nagtaka ito at sinabi, ito ay nakakagulat. Ito ay para isipin na masuri niya ang lahat ng hindi nararamdaman ang kanilang pulso, kahit na ang may ipinapanganak pa na sanggol. At sa huli, siya talaga ang gumagawa ng himalang manggagamot na nirekomenda ni Gao Chu, ang aking biyenan. Sinabi naman ng isang manggagamot, buong paggalang, po, kamahalan, subalit isa sa mga ulat ay sadyang tinanggal, patungkol sa manggagamot na Hua Fu. Sinabi ng Chancellor, habang tutok pa rin ito sa binabasa, marahil ito ay sinadya. Matapos ay tumingin ito sa isang ministro at sinabi, kung tinanggal ito ng ministro. Dapat ito ay may dahilan, sabihin mo nga sa akin. Sinabi ng ministro, nagtayo daw po siya ng klinika sa isang mahirap na nayon na tinatawag na Sokhin. At ginagamot ang lahat ng mahihirap na tao na bumibisita sa kanya ng libre. Sabay pasok sa isipan nito, ang ating bida na nakapila ang mga nais magpasuri. At napagpasyahan ko po na baka malito kayo, kaya hindi ko ito iniulat sa inyo. Napatingin ang Chancellor na kamahalan. Tila ba ito ay nag-isip, matapos ay bahagyang tinuktukan ng daliri ang lamesa na naglikha ng mahinang tunog, at sinabi, isang kilalang manggagamot na hindi natutugunan ang kanyang makasariling pagnanasa. At bilang pagtaas nito, sa tingin ko maaari ko siyang irekomenda para sa filial piety at sa malinis na record. Note, ang filial piety at malinis na record, ay isang sistema kung saan ang mga lokal na hari ay nagre-rekomenda ng isang tao sa emperador. Kung nakatanggap ka ng rekomendasyon, ikaw ay matuturuan sa palasyo at magiging gobernador ng isang lugar. Maya-maya pa ay dumating ang ating bida, sinabi ng isang lalaki sa gitna ng bulwagan. Kamahalan, narito na po ang manggagamot Hua. Agad yumuko ang ating bida, at sinabi, kamahalan, ipinatatawag niyo daw po ako, sinabi ng Chancellor, maligayang pagdating. Alam mo ba na ang iyong medical na sining ay talagang kahanga-hanga? Bahagyang ngumiti ang Chancellor, at muling sinabi, bukod pa riyan, binigyan mo pa ng inspirasyon si Gao Cho, ang bast, ang ibig kong sabihin ng aking biyenan. Kaya't nais kong irekomenda ka para sa iyong mataas na kabanalan at malinis na record. Bahagyang tumingin ang ating bida, na bahagya din ngumiti, na tila ba nais tumanggi. At sinabi kamahalan, nang may buong paggalang, hindi pa rin po ako nakatapos ng aking pag-aaral. Agad humalakhak ang Chancellor na kamahalan, at sinabi, ho, tumanggi kang maging manggagamot ng punong hukuman, gaya ng naisip ko, dapat mong naisin na makapasok ka sa gobyerno sa pamamagitan ng pagiging isang lingkod bayan, tulad ng inaasahan ang mga lalaki ay dapat magkaroon ng malaking adhikain, palihim na naiinis ang ating bida, iniba niya ang direksyon ng kanyang mata, at sinabi sa kanyang sarili, civil servant, my ass, sinasabi ko lang na ayoko, anong merong sa kanya? Matapos ay bahagyang ngumiti at sumeryoso ang ating bida, at sinabi, sa tingin ko po ang lingkod sibil, ay magiging angkop lamang sa mga taong may malalim na katalinuhan tulad ng aking kapatid. At isa pa po, bata pa ako at sakim, na manggagamot ng iba't ibang pasyente sa mundong ito. Napatingin ang Chancellor na kamahalan tila ba inisip niya ang sinabi ng ating bida, at sinabi, sinasabi mo ba, na ganoon din kalaki ang iyong hangarin bilang manggagamot? Tumingin ang kamahalan Chancellor, sa ating bida, at matama nag-isip, at sinabi sa kanyang isipan, ngayon ay mas malinaw na, isa siyang talento na dapat irekomenda sa pamamagitan ng filial piety. Ngunit ang kanyang iniisip ay sinusubukan pa niyang itaas ang kanyang kapatid at iurong ang kanyang sarili. At oo nga, napakabata pa niya para etali sa palasyo, maaaring inggit at selos lang ang matatanggap niya mula sa kanyang mga nakatataas. Habang pinagmamasdang nito ang ating bida, subalit sa kanyang malalim na pag-iisip, ay biglang pumasok ang isang babaeng utusan, at agad na sumigaw at sinabi, kamahalan, may malaki pong nangyari, agad nagalit ang kamahalan Chancellor at sinabi, isa kang bastos, nasaan ang ugali mo, napalingon ng ating bida.
Agad lumuhad ang babaeng utusan, natakot at lumuluhang sinabi, "Subalit kamahalan, ang kamahalan po, na karapat-dapat na asawa, ay uminom po ng lason." Agad nagulat ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, "Ano?" Samantala, bago mangyari, sa silid ng babaeng kamahalan, lumuhad ito. Matapos ay tumingala na lumuluha ito, na tila ba nanalangin, at sinabi sa kanyang isipan, "Pati ang huling pag-asa ko ay nawala. Akala ko, kahit papaano ay mabibigyan ako ng sagot ng manggagamot Hua." Matapos ay lumuluhang sinabi, "Wala palang sanggol." Pumasok sa isipan ng babaeng kamahalan, nang sinuri ito ng ating bida. Sinabi ng babaeng kamahalan, "Manggagamot Hua, kung ikaw siya, dapat may paraan di ba?" Yumuko ang ating bida, at sinabi, "Kamahalan, naintindihan ko po ang iyong nais na magkaanak. Subalit ang langit lamang po ang makapagpapasya sa buhay." Nang laki ang mata ng babaeng kamahalan sa pagkabigla, tila hindi niya ito matanggap. Sinabi pa ng ating bida, "Gayunpaman, ang pagkilala na hindi ka buntis ay simula pa lamang ng paggamot. At kung aalagaan mo ang iyong katawan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at pagkain." Napahawak sa ulo ang babaeng kamahalan na tila pinagsakluban nito. Hindi na nito maintindihan ang sinasabi o pinapayo ng ating bida, malalim ang iniisip nito, at sinabi, "Maging ang manggagamot na gumagawa ng milagro ay tila wala rin pag-asa. At ibig sabihin lang nun, ay wala akong kakayahan." Matapos ay bumalik ito sa wisyo, nakatingala pa rin ito at impit na lumuluha, na hawak ang nakaumbok na tiyan. At sinabi, "Mula noon nakatanggap ako ng ilang medikal na pagsusuri, ngunit wala man lang nagpasya kahit oras lang ang lumipas. Ilang buwan na ang nakalipas mula nung makilala ng Chancellor ang isang bagong babae. At kahit na, nasa posisyon ang Chancellor na kailangan niyang maging malapit sa maraming babae." Pumikit ito ng mariin, umagos ang mga luha nito na puno ng hinagpis, at muling sinabi sa kanyang isipan, "At kahit isipin ko man, hindi man lang niya ako titignan, kapag maghihirap ako ng ganito, at tama nga ako." Matapos ay binuksan nito ang isang drawer, at muling sinabi sa isipan, na mas gusto ko, ang tuluyan mawala. Luluha ba ang Chancellor, sa marupok na babaeng ito noon? Sabay kuha nito sa drawer ng boteng may lason. Matapos ay binuksan ito, at muling sinabi, "Panginoon ko, sana ay ipanganak ako ng karaniwan sa susunod kong buhay. At makatagpo ng lalaking ako lang ang mamahalin." Sabay tinungga ang laman ng nasa boteng may lason. Matapos ay bumuga ng dugo sa bibig, tinutap nito ng kamay ang kanyang bibig. Hanggang bumaksak ito ng pasubsob, agaw ang kanyang hininga, at sinabi, "Nais ko ay ako lang." Sabay bukas ng pintuan ng kanyang utusan, at sinabi, "Kamahalan, ano pong nangyari?" Nakahiga ito na tila ba agaw buhay, sabay sigaw ng utusan, at sinabi, "Kamahalan, kamahalan." Matapos ay pumikit na lumuluha ang babaeng kamahalan, at sinabi sa kanyang isipan, "Hayaan mo akong mamatay habang mahal mo pa ako." Agad sumunod ang ating bida, kasunod nito ang Chancellor na kamahalan. "Kamahalan," sigaw ng ating bida, nadatnan ng ating bida, ang dalawang manggagamot na pilit ginagawang ng paraan upang mailigtas ito. Sinabi ng isang manggagamot, "Kamahalan, gumising po kayo." Sinabi naman ng isa pang manggagamot at sinabi, "Kamahalan, isubo niyo po ito, dapat mong isuka ang lason." Napatitig ang ating bida, at sinabi sa isipan, nalintikan na, galit naman na binulyawan ng Chancellor, ang tatlong utusan, at sinabi, "Paano nangyari ito? Anong ginagawa ninyo at hindi ninyo?" Nabantayan siya ng maayos, agad lumapit ang ating bida sa manggagamot na nadatnan niya doon. At pinaiinom ng isa pang nasa botelya, agad sinabi ng ating bida, "Teka lang, titignan ko siya." Nakita niya, pinapatak ito sa bibig. At sinabi sa kanyang isipan, nawalan siya ng malay, syempre hindi siya maaari uminom nun. Kung gagawin natin ang lahat ng ito sa kanya, wala tayong pagpipilian na pilitin siyang painumin yun. Nababaliw na ako, kailangan ko itong ipump out sa tiyan niya, ngunit wala akong tubo, naiwan ko ang bag ko kay Wuwo, agad bumukas ang pintuan, agad silang napalingon lahat, sa pumasok, pawisan na pumasok si Wuwo, hinihingal na sinabi nito, "Manggagamot Hua, dinala ko po, ang sisidlang nyo, ha?" Agad na natuwa ang ating bida, at sinabi, "Mahusay ang iyong ginawa Wuwo." Samantala, muli,
Sa palasyo, pinagtulungan nilang buhatin ang babaeng kamahalan, para maihiga ito sa kama, patagilid nila itong inihiga, matapos ay bahagya diniinan ng ating bida ang tiyan ng babaeng kamahalan. Sinabi ng ating bida, sa manggagamot na nadatnan niya sa silid ng babaeng kamahalan. Ang una nating dapat gawin ay ayusin nating ang kamahalan sa kanyang paghiga, sa kama, upang magamot. Matapos ay tinanong ng ating bida ang manggagamot at sinabi, gaano karaming lason ang nainom niya? Sinabi ng manggagamot, ito ay mas mababa sa 4 na bahagi na bote. Nagkaroon ng pag-asa na sinabi ng ating bida, mabuti na lang, ito ay nakakagaan ng loob pakinggan. Maya-maya ay inilabas nito ang tubo, at habang inaayos niya ang tubo, sinabi niya sa kanyang isipan, ang paligid ng haba nito ay dapat ay sapat na. Mabuti na lang ay na-disinfect ko ang tubo gamit ang purong alak. Matapos ay isinubo ng ating bida ang tubo, sa bibig ng babaeng kamahalan. Ipinasok niya ito upang umabot sa tiyan nito, matapos ay pinagana niya ang kanyang X-ray vision. Lumiwanag ang kanyang mata, lumabas ang tila screen at tumagos ito sa tiyan ng babaeng kamahalan, at muli ay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, mabuti, na ilagay ko ng maayos ang tubo. Matapos ay mayroon ikinabat ito sa tubo, at sinabi, kailangan alisin ko ang mga kakaiba na kinain niya sa loob ng tiyan niya. Tumingin ang ating bida sa batang si Wuwo, at sinabi, Wuwo, halika muna dito, hawakan mo ito ng mahigpit ang tubo, at tiyakin mo na hindi mo mabibitiwan ito. Agad na tumugon ang batang si Wuwo, at sinabi, opo manggagamot Hua. Matapos ay pinump ng ating bida ang tubo, diretso pumasok ang hangin nito sa loob ng tiyan. Maya-maya pa, inilabas ng tubo ang tila pagkain na hindi pa natutunaw sa loob ng tiyan nito. Napatakip ng ilong si Wuwo, nang inilabas nito mula sa tubo sa isang lagayan. Nang umalingasaw ang amoy nito, maging ang ating bida ay tiniis ang mabahong amoy. Sinabi niya sa kanyang isipan, anong klaseng amoy ito, sobrang baho, amoy bulok. Matapos mailabas, ang mabahong amoy, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ngayon, ay kailangan nating lagyan ng tubig ang kanyang bituka ng malinis na tubig. Agad itong nagsalin sa tubo, ng malinis na tubig, matapos malinis ay inilabas ang mga natitira pa. Muling sinabi ng ating bida, sa isipan, ang kakaibang sangkap sa loob ng tiyan niya ay nailabas na, kaya kailangan pa nalinisin ng husto. Panglima na ba ito? Nice, purong malinis na tubig na ang lumalabas na ngayon. At ang natitirang lason ay maaaring i-absorb gamit ang uling. Matapos ay pumasok sa loob ng tubo ang ipinasok niya ang malinis na tubig at dumiretso sa tiyan nito. Hinaluan ko ito ng langis, kaya kahit may natitira pang lason, ito ay ilalabas bilang pagtatae. Nang matapos ang kanyang ginagawa ay pinagmasdan niya ito. Muling sinabi niya sa kanyang isipan, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ngayon ay maghihintay na lang tayo. Lumipas ang mga oras, kisame ang una nakita ng imulat ng babaeng kamahalan ang kanyang mata. Mapungay pa ang pagdilat ng mata na sinabayan ito ng mahinang pag-ungol. Lumapit ang ating bida at sinabi, kamahalan, na karapat-dapat na asawa. Habang hawak ng ating bida ang tubo mula sa tiyan nito. Napangiti ang ating bida at muling sinabi, kamahalan, mabuti po at maginhawa ang gising mo. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, nakakaginhawa, nabawi niya ang kanyang kamalayan ng mas mabilis kaysa sa naisip ko. Subalit impit na lumuha ito, at pumikit ang babaeng kamahalan at sinabi, bakit? Iniligtas mo pa ako, matapos ay lumuluhang sinabi, hindi naman ako nabuntis at iniwan na ako ng asawa ko, bakit mo pa ako, kailangan? Matapos ay humagulgol ito ng iyak, nabigla ang ating bida, hindi niya akalain na ang pagsabi niya ng katotohanan, ang naging dahilan ng tangkang pagpapakamatay nito, nakagat niya ang ibabang labi. At bahagyang galit na sinabi, kamahalan, hindi po ba dapat manatiling buhay para makapagplano ka sa kinabukasan? Ang langit po ang magpapasya sa iyong pagbubuntis. Napaawang ang bibig ng babaeng kamahalan, tila ba naisip nito ang kanyang ginawa, sa sinabi ng ating bida. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, dapat ay manalangin ka sa langit minsan, para sagutin ang mga dasal mo, di ba? At gagawin ko ang lahat para maging maayos ang katawan mo.
Bumaling sa kabilang direksyon ang mukha ng lumuluhang babaeng kamahalan. Muling sinabi ng ating bida, kaya dapat kang manatiling buhay upang mabuhay ka, upang makita ang magagandang araw sa hinaharap. Matapos ay nagpaalam ito pang samantala, at sinabi, babalik po ako ulit bukas. Nang makalabas na ang ating bida, pababa na ito ng hagdanan habang kausap nito ang batang si Wu, sabay sabi, naku, bakit kailangan maging ganito ang araw, naubusan na ako ng lakas. Napakamot ng ulo ang batang si Wu, at sinabi, ginawa niyo lang po ang dapat, manggagamot hua. Subalit nang palabas na sila, mula sa isang pinto bumukas ito at lumabas doon, ang manggagamot na si Jiang Diek, agad siyang tinawag nito, at nagmamadali ang mga hakbang nito at sinabi, manggagamot hua, bahagyang nagulat ang ating bida, sa pagtawag nito. Tila ba nagmakaawa, hamarang ito sa daraanan ng ating bida at ng batang si Wu, at sinabi, maaari ba kitang makausap saglit, subalit nilagpasan lang ito ng ating bida, at sinabi, wala akong panahon makipag-usap sa iyo, manggagamot Jiang Diek. Subalit agad kumapit ito sa dalang bag ng ating bida, at sinabi, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, matapos ay lumuhad ito na puno ng pagsamo, at sinabi, wala talaga akong ideya tungkol sa iyong kakayahan, pakiusap wag mo akong patalsikin sa palasyo kahit pansamantala lang, nagsusumamo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan na naipon ko hanggang ngayon, kaya kung maaari, sabihin mo lamang ng iyong mga salita. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, kailangan kong manatili sa palasyo kahit pansamantala lang, para mabura ko ang lahat ng senyales ng paglulustay. Hinawakan ng ating bida ang kamay ng manggagamot na si Jiang Diek, para alisin ito. At sinabi, manggagamot Jiang Diek, baka nakakalimutan mo na, muntik nang masira ang buhay ko nang dahil sayo. Ngunit kung humihingi ka sa akin ng tulong ngayon, ikaw ay nasa ilang masamang sitwasyon. Sa tingin mo ba ang pagiging masunurin mo ang tutulong sa iyo? Napatingala ang manggagamot na si Jiang Diek, bahagyang napanganga ito. Matapos ay inis na muling sinabi ng ating bida, bakit hindi ka nalang mamuhay na maginhawa habang buhay kasama ang naipon mong yaman? Tumingin ito sa batang si Wu, at sinabi, tara na. Agad na tumugon ito, at sinabi, opo manggagamot hua. Napayuko ang nakaluhod na manggagamot na si Jiang Diek, nanginginig ito na ikinuyom ang kanyang kamay, at sinabi sa kanyang isipan, nagmakaawa pa ako, at lumuhad, ngunit naglakas loob ka pa ring tanggihan ako, sampin ka, hangal ka, tandaan mo hindi kita hahayaan, matapos titigan ang papalayo na, ating bida. Dumiretso ang ating bida sa isang bodega, tinulak ng kanyang kamay ang pintuan nito. Matapos ay dalawang kamay na niya itong binuksan, at nakangiti nitong sinabi sa kanyang isipan, ang inventaryo ng mga gamot. Humakbang ito papasok sa loob, mababakas sa kanyang mukha ang tuwa nang makita niya ang napakarami at mga nakasabit na halamang gamot. Muling sinabi nito sa kanyang isipan, maaari kong magamit ang anuman nandito ayon sa gusto ko. Pumasok sa kanyang isipan ang sinabi at utos ng kamahalan chancellor. Mula sa sandaling ito, bigyan ng ganap na kalayaan ang manggagamot hua, na gamitin ang inventaryo ng gamot sa loob ng palasyo, kaya pagbutihin ang karapat-dapat na asawa sa lahat ng mga gastos, agad dumakat ang ating bida ng halaman gamot sa drawer. At sinabi sa kanyang isipan, kung gagamitin ko ang mga sangkap na panggamot na ito, maibabalik ko ang kanyang karapat-dapat na asawa sa kung ano siya dati. Kaya lang ang problema ay ang kanyang pagbubuntis. Muling tinawag ng batang si Wu, ang ating bida habang kumukuha ng halaman gamot, at sinabi, manggagamot hua, agad siyang napalingon sa direksyon ng batang si Wu. At sinabi, ha, bakit, anong nangyayari? Sinabi ng batang si Wu, na hinihingal pa, at esenenyes ang daliri nito na nakakaindat pa. At sinabi, ang Panginoon na Gao Chu, makipag-ugnayan daw po kayo sa kanya. Nais ka po niyang imbitahan sa pamilya ng Gao, sumagot ang ating bida, at sinabi, ano, sa pamilya ng Gao? Dapat niyang malaman na tinatanggihan ko ang posisyon ng manggagamot sa punong hukuman. At sa anumang pagkakataon, hindi naman niya ako hinihiling na maging isang pribadong manggagamot sa pamilya niya ngayon, di ba? Namaiwang at yumuko ang bata si Wu, at sinabi, wala naman po ibang paraan. Agad nag-iba ang hilatsa ng mukha ng batang si Wu, teka po, ibig ninyong sabihin, tinanggihan niyo ang posisyon ng punong hukuman na manggagamot,
napakamot ang ating bida sa kanyang ulo, at malalim nag-isip, at sinabi, oo, at hindi ako mapakali. Agad nagpaliwanag ang batang si Wuwu at sinabi, ang ibig ko pong sabihin, bakit niyo po tatanggihan ang magandang posisyon na yon? Nagkamot muli ng tenga ang ating bida, at sinabi, di ba, sinabi ko nga sayo, hindi nga ako mapakali. Agad umatungal ng iyak ang batang si Wuwu, manggagamot hua, humalakhak ang ating bida, hahaha, siya nga pala, gaano katagal ang plano mong patuloy na tawagin ako bilang manggagamot? Sinabi ng batang si Wuwu, pasensya na po, ano po ibig nyo sabihin? Sinabi ng ating bida, tawagin mo na lang akong master. Tumawa ito at sinabi ng batang si Wuwu, sige po master. Samantala, matapos manggaling sa palasyo, sa kagubatan, naglakbay ang ating bida, nakasama si Wuwu, bumaba ito at naglakad na akay ang isang puting kabayo. Patungo sa pamilya ng Gao na kanilang pupuntahan. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad, nakangiti na sinabi ni Wuwu, wow, nakarating tayo ng wala sa oras habang nakasakay tayo sa kabayo. Sumagot ang ating bida, at sinabi, tama ka nga, at ang Panginoon na si Gao Chu, ang nag-ayos para sa atin. Matapos ay humalakhak si Wuwu, na tila nakakaintindi, na kinausap ang kabayo, at sinabi, Julpang, kami ay nasa iyong pangangalaga. Tukoy nito sa kabayong puti, tila nakaintindi, agad hamalingging ang kabayo. Sinabi ng ating bida, habang hawak ang tali ng kabayo, malayo pa ang lalakarin natin hanggang sa makarating tayo sa pamilya ng Gao, kaya kumain na tayo sa isang lugar kung may mahanap tayo. Tuwang-tuwa na sinabi ng batang si Wuwu, gusto ko po yan, at habang nagkakatuwaan silang dalawa nang makarinig ito ng isang sigaw. Tulungan nyo kami, may tao ba dyan? Agad napalingon ang dalawa. Muling nag-echo ang sigaw, may sugatan dito, pakiusap, tulungan nyo kami, napatingin ang ating bida sa direksyon ng sigaw. Nagmadali itong tinungo ang direksyon na yon, at sinabi sa batang si Wuwu. Wuwu, etali mo muna ang kabayo sa isang puno, agad sumang-ayon ang batang si Wuwu, at sinabi, opo, mabilis na tunton ng ating bida ang sumisigaw, isang lalaki na nakaupo na sugatang sa paa, at isang babae na nakaupo din sa harapan ng lalaki ang humihingi ng tulong. At sinabi, dito, nandito kami, napaungol naman ang lalaki. Muling sumigaw ang babae, may naglagay ng bitag dito, sugatan ang paa niya, nagmamadaling tumakbo ang ating bida at sinabi, sa kanyang isipan, sa tingin ko ito ay dumudugo na. Ayos kaya ang sakong ni, hindi na natapos ang kanyang sinasabi sa isipan, hindi niya napansin ang isang bitag na kawad na sumuot sa kanyang paa. Agad siyang nahila nito paitaas, nagulat ang ating bida habang itinaas siya sa ere. Pilit niyang ikinawag ang kanyang paa. Agad siyang napamura, nakabitin ito nang nakabaligtad tumingin siya sa babae, at sinabi, Madam maaari ba na tulungan mo akong makababa? Bahagyang lumapit ang babae, at sinabi, nagkataon lang ba, maaari ko bang malaman, kung ikaw ba ay isang manggagamot? Agad sumagot ang ating bida, at sinabi, oo, agad naman napasigaw ang batang si Wuwu, nang makita niyang nakabitin sa ere ang manggagamot hua. Master, ano pong nangyayari dyan? Sinabi ng ating bida, sa batang si Wuwu, may mga tao na naglagay ng maraming bitag dito. Bahagya na patingin ang babae, lumapit ang batang si Wuwu sa ating bida at sinabi, naku po, anong uri ng walang isip na mangangaso ang maglalagay ng mga bitag sa gilid ng kalsadang tulad nito? Agad kumilos ang batang si Wuwu, dagli siya, tumakbo sa puno, upang putulin ang lubid. Agad sinabi nito sa babaeng nandoon, Madam, puputulin ko po ang lubid na nakatali sa punong ito, kaya maaari po ba pakihawakan ng ulo ng akin master, upang hindi tumama sa lupa? Tumugon ang babae, at sinabi, ito ay napakahusay. Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, sinusubukan kong tulungan ka, ngunit ito ang nangyari. Ito ang uri ng daan na hindi gaanong dinadaanan ng mga tao. Subalit nasulyapan nito ng dumukot ang babae sa likod ng damit nito sa tapat ng dibdib. Matapos ay inilabas nito ang isang patalim. Papunta ito sa direksyon ng batang si Wuwu, agad ng laki ang mata ng ating bida sa nakita. Agad siyang sumigaw at sinabi, Wuwu, takbo. Habang pinuputol ng batang si Wuwu, ang lubid, ay agad itong lumingon sa kanyang likuran, mabilis siya nakailag, at agad tumakbo, nang hindi ito tinamaan ng patalim na sinubukan isaksak ng babae.
Mabilis itong hinabol ng babae, sa tumatakbong si Wuo. Napatingin at napamura ang ating bida habang nakatingin ito sa tumatakbong si Wuo, na kasalukuyan hinahabol ng babae. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Damn it, ito ay isang planong bitag," matapos ay pilit niya inabot ang pagkakatali nito, at muling sinabi sa kanyang isipan, "Kailangan ko muna putulin ang bitag sa akin binti." Biglang nagsalita ang lalaking nagkungwari na may sugat, hawak nito ang espada at naglakad itong palapit, at sinabi, "Maaaring mabilis kang nahuli, subalit kahit anong gawin mo ay huli na ngayon." Nang laki ang mata ng ating bida sa pagkabigla. Ngumisi ito at sinabi, "Kailangan kitang patayin," sabay talon nito. Agad na isip ng ating bida ang kanyang espada, mabilis niya itong hinugot ng pabaligtad. Nakita ito ng lalaki at matalim ang mata at ngumisi, at sinabi, "Ito ay wala ng silbi pa, dahil ang bitag ay gawa sa solidong bakal na kawad." Habang papalapit ito sa ating bida, habang ang ating bida ay pilit na nakuha ang espada sa suksukan at pilit itinataas ang kanyang ulo, upang maputol ang bitag. Sinabi ng hangal na lalaki, sa isipan nito, ang isang manggagamot lamang ay hindi makakapagputol. "Ha?" Naputol ang kanyang sinabi nang nabigla ito, nang makita niya na naputol ng ating bida ang kawad na nakatali sa paa nito. Mas lalong nabigla ito, nang umikot-ikot ang ating bida sa ere. At paluhod itong bumaksak ng maayos, galit na napatulala ang lalaki, at sinabi sa kanyang isipan, "Paano naputol ang kawad na lubid sa isang iglap?" Mukhang hindi lang siya basta-bastang manggagamot, dagli na sumigaw ang lalaki sa kanyang asawa at sinabi, "Mina, tulungan mo ako." Pinalaya na ng walang hiyang ito ang kanyang sarili. Agad na pahinto sa paghabol ang babae kay Wuo. Hanggang sa nadapa si Wuo, mabilis na tumalon-talon ang babaeng si Mina. Tila lumipad dito sa ere, at sinabi nito sa ating bida, "Ang isang maliit na manggagamot na hangal na tulad mo at may dalang espada." Agad na patingala ang ating bida nang makita niya ito mula sa ere, napasugad ito sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, matapos ay agad nagliwanag ito, lumabas ang kanyang pangloob na enerhiya. Bago pa siya nasugad ng babae ay agad umigkas ang kanyang espada ng ating bida na ikinaputol ng kamay ng babae. Lumiwanag ang kanyang mga kamay na gumapang ito sa kanyang espada. Mabilis na lumipat sa kabilang kamay ang hawak na espada, seryosong tumingin ang ating bida, sinabi sa isipan ng nabiglang lalaki. "Ano ba ito sa mundo?" Matapos ay mabilis na hiniwan ng ating bida ang tiyan ng babae. Agad itong napasigaw at sinabi, "Hindi, Mina," matapos ay natigilan ito. Nakita nito na bumaba ang ating bida mula sa ere, at mabilis na binato ng ating bida ang isang putol na kahoy. Tumalsik ito sa ere, matapos ay muling umangat ito at paulit-ulit ito humadya sa lalaki, na mabilis kumilos, sa bawat hagis nito ay nahaharang ng kanyang espada. Na tila ba nakipagpatintero sa putol na kahoy. Sinabi nito sa kanyang isipan, ang sabi nila isang bata lang siyang manggagamot, ngunit nagulat pa ito nang makita ang putol na kahoy ay buo pa, habang ito ay nasa ere pa rin. Laking gulat pa ng lalaki nang makita niya ang ating bida, na umatake sa kanyang harapan. Mabilis ang kilos ng ating bida, na akala mo ay dumaan lang at lumagpas ngunit nahiwa ang dibdib ng lalaki na putol ang espada nito na ipinagsangka niya sa katawan. Hanggang tuluyan bumaksak ito, nakatayo ang ating bida, nang dumating ang batang si Wuo, agad itong sumigaw, at sinabi, "Master, ayos ka lang ba?" Tumingin ang ating bida sa batang si Wuo, at seryoso sinabi, "Maliban sa medyo masakit na pa ako, ay ayos lang ako." Tila ba nakahinga ito, sabay huminga ng malalim ang batang si Wuo, at sinabi, "Nakakangginhawa na malaman ko na ayos lang po kayo." Sinabi ng ating bida, sa batang si Wuo, "Hindi mo naman sinaktang ang sarili mo, di ba?" Agad tumugon ang batang si Wuo, at sinabi, "Opo." Naglakad ang mga ito, palapit sa babae na buhay pa, at bahagyang inuubo. Sinabi ng ating bida, nang makalapit ito sa babae, "Dapat ay marunong kang magsalita ngayon. Sinugatan kita, ngunit hindi ibig sabihin ito ay mamamatay ka." Agad, sabay dukot ng ating bida sa loob ng kanyang damit, sa tapat ng dibdib nito at kinuha nito, ang tila isang karayom, umubo-ubo ang babae, muling sinabi ng ating bida, "Gayunpaman, maliban na lang kung sasabihin mo sa akin, kung sino ang kumuha sa iyo,
upang nais akong paslangin, at kung hindi mo sasabihin, hindi ka mamamatay ng mapayapang kamatayan.